Ihahatid na sa Davao ang sapina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Digzubiri kaninang umaga. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Ilang bagong testigo naman na mga dati umunong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng quota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-abuso mula mismo kay Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kanya at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po. the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If you have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat tayo sa batas. Po ba kayong mga gustong itanong or sabihin sa ating mga resource persons? Ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource persons. Katulad po sa mga taga-gobyerno, naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig na ito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin, sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakusuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po diyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala
sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin.